kung kayo po ay mahilig manood ng mga vlog, ng mga reels at may mga sinusundan kayo sa social media, kung kayo ay sumusubaybay doon sa vlog ng mga magkakapatid, kabilang na si Sir Gavin. Yan. Siguro alam niyo yung, napanood niyo ba? Yung nangyayari sa kanya, sikat na vlogger ho ito at sabi nga nila masayahing tao, pero parang kahapon o kagabi nag-viral na dinala siya sa ospital dahil sa hindi maipaliwanag ng mga sintomas na hindi daw siya nakakausap, hindi nagsasalita, nakatingin lang daw sa kisame, naninigas daw ang mga daliri ng kamay, matigas ang katawan. Ano kaya nangyayari? Alamin natin, kasama natin ngayon sa linya natin si Dr. Edwin Bian para somehow mabigyan tayo ng linaw, matanong natin ano kaya ang nangyayari sa isang taong ganito ang manifestation. Doc, good morning! Hi, good morning. Sa mga nakikinig, good morning. Doc, sa programang Luna sa DZRH ay napapakinggan din tayo. And actually, naalala ko nung last month lang, pinag-usapan natin ang Mental Health Month. Tama ba, Doc? Buwan ng Mayo? O, tama po. Opo, buwan ng Mayo. Awareness ng mental health, yes. Oo. Napanood ko lang, Doc, no? Siguro nag-trending overnight o nag-trending kagabi na dinala siya sa ospital, alanganing oras dahil bigla na lang daw nanigas ang katawan, bigla na lang daw hindi na makapagsalita. Kala mo na stroke, no? Minsan may mga sintomas na ano ba to? Stroke ba to or ano? At nag-vlog yung mga kapatid. Siguro after how many hours na ipinapaliwanag nga dun sa kanilang mga followers na hindi raw muna makikita yung kuya nila sa kanilang mga content dahil dinala nga daw sa ospital at sila mismo mga kapatid ay hindi alam kung paano aaksyonan yung mga nakita nilang sintomas, Doc. Well, napanood ko, although hindi ako follower, pero nakita ko yung pinadala mo. Na-notice ko ron, it took them a while para mag-decide, no, kung nadadalhin siya sa emergency room. Sabi nga ng magkakapatid, kasi hindi nila alam ang gagawin, first time nila mangyari to. So mga nakikinig sa atin ngayon, kapag may mga ganyan kayong nakita na hindi nyo may paliwanag, wag na kayong magatubili, humanap ng paraan na madala kagad sa nearest emergency room. Oo. Based doon sa pagkakakita ko naman sa picture, sa video, noong tao, mukhang hindi naman to stroke. Hindi rin Ang siya stroke kasi, heart attack, Doc, kasi parang hindi naman nanikip ang dibdib, no? Oo, ang stroke kasi mayroong mga iba't ibang senyales gaya ng mga panghihina sa mukha, sa kamay, yung speech difficulty. Ito, rigidness paninigas. So ano ang iisipin ng doktor? Ano kaagad yung mga pwedeng dahilan ng paninigas? No? Pwedeng may electrolyte imbalance. Okay. Kung hirap siyang huminga, baka may mga potassium abnormality siya sa dugo. Mineral yon, potassium. Yung sinabi ng nurse, baka carbon dioxide, kung dahil sa anxiety ay kulang, pwede rin yun. Hindi natin alam kung ano yung history ng pasyente, pero pwede rin mangyari ito sa mga tetany Yung may sugat ka na hindi mo napansin, hindi naman kailangan yung sugat sa'yo may kalawang na pako Kasi yung mikrobyo na Clostridium tetani sa lupa galing yon. Kung mapupunapunin ninyo doon sa video, lahat sila nakatapak. Kung mapupunan ninyo doon sa video, lahat sila marumi yung paa. That means naglalakad po sila lahat sa lupa. Siguro yung driveway po kasi nila baka ano yun baka soil with a little stone. Okay. So, pwedeng may natapakan din na matalim na bagay at kinabukasan nag-epekto ito doon sa tao. Kaya tumirik yung mata niya at nanigas. Oh, okay. So, not unless talaga madala siya sa emergency room, maggawa ng mga test at somehow ma-interview. Kasi parang, although hindi siya, Doc, nakakapagsalita, nung nasa ER na tinatanong ng mga nurse, no, yung paunang lapat ng attention sa kanya, sumasagot siya di ba? Nakakatango siya. Ibig sabihin, nauunawaan niya pa rin somehow kung anong nangyayari. Tama, aware siya. Aware. Controversial yung ginawa ng doktor, no? Nilagyan siya ng supot, tapos plinaster yung supot sa kanya. Ano nga yun, Doc? Ano yung supot na brown na yun? Paper bag yun kasi sinasabi nila, pag may atake ka daw ng panic and anxiety, maganda raw na doon ka muna hihinga sa paper bag kasi ang nangyayari, yung may anxiety at panic, nag-hyperventilate. Ibig sabihin, yung hinga nila parang hingang aso.
na hindi balansyado yung oxygen at carbon dioxide sa dugo. So yun ang ginawa nila. Pero hindi ko alam kung nag-monitor yung nurse ng oxygen level sa dugo no, o sa daliri ng Aha. pasyente. Kaya nilagyan ng gano'n, Doc. Hindi natin alam. Hindi ko rin nakita kung may doktor na dumating. Oo. Ang nakita ko may nurse naman na nag-attend sa kanya at Oo. saka yung emergency services. Oo, dahil kung ano na lang yung kung ano yung kanilang ipinakita doon sa kanilang vlog, yun lang din yung kaya nating mapanood, Doc, 'di ba? Oo. Pero nakita natin sa bandang huli na nakatayo naman siya. I think pauwi na rin siya out of his own. Oo. Mukhang nanghihina lang. So may suspecha ako na nilagyan siya ng swero at Okay. kung ano yung kulang sa katawan niya, gaya ng hypoglycemia, baka Mhm. hindi nagkakakain, Aha. baka abnormality sa potassium, Mhm. tinignan natin, baka mamaya yun ang binigay sa kanya. So nakatayo naman siya. Pero Oo. delikado yon kung napatagal dahil pwedeng atakihin talaga sa puso. Oo. Yung sinasabi nila, Doc, na panic attack. Ano ang manifestation nun? Yun bang nangyari sa kanya na napanood natin? Is it a form or mga sintomas na siya ng panic attack? May hawig. Ang panic attack talaga yun, hirap kang huminga, yes, no? Ang mabigat ang dibdib mo. Pero usually yung mga yun, hindi mapakali, no? Pinagpapawisan, hindi makapirmi sa isang lugar. Ito, tumirik at nanigas eh. Para siyang na-paralyze for a while, Doc, eh, no? Oo eh. Oo. And the thing that can do that would be some electrolyte abnormality. So, Oo. pwedeng it's a mixture kung talagang ang sabi ng magkakapatid ay puyat, Aha. pagod, dahil araw-araw daw nagpo-post ng vlog, Okay. Nag-edit pa siguro, Doc, ano? edit. Mm. So, payo natin sa mga vlogger, hindi naman kailangan araw-araw talaga. Kakapagod din. Alam mo, Kakapagod. ang hinahabol kasi nila yung mga views ng Meta, yung algorithm, kailangan lagi silang active. Minsan ito, Doc, sikat ka mang vlogger or hindi pa kasi gusto mong sumikat. So, parang doble kayod ang ginagawa ng iba and may implications yun, Doc. Oo, nakikita ko yung iba, nagkokopyahan na lang ng content. Pare-parehas ng content, no? Pare-parehas ng content. Well, Oo. walang masama sa pagiging vlogger. It's a new opportunity, lalo na sa Mhm. mga kabataan. Nire-reward sila ng FB, ng YouTube, etc. Wag lang ninyong pababayaan ang inyong kalusugan for Sarili, the oo. purpose. Oo, kasi ang habol, yan ang problema sa kabataan ngayon. Ang Mm. hinahabol yung number of likes, Views, number of no? followers, number of views. Nadidepress kapag Mm. halimbawa konti lang ang view at saka konti Oo. lang ang like, lalo na pag nabash. So, Oo. mga vlogger, alam nyo, lilipas din po tayo Oo. mga vloggers. At hindi man, Doc, yung sa mga vloggers or yung mga ginagawa natin sa social media, yung iba kasi yan na ang profession talaga, Doc, eh, no? Yun na yung kanilang trabaho, source of income. So, in Oo general, eh. sa mga nagtatrabaho, kasi nabanggit nung, hindi ko alam kung asawa niya, girlfriend niya, or partner niya yun, Doc, na may pinagdadaanan din daw talaga yung vlogger. So, Aha. ano to, Doc, nagsama-sama na yung kanyang manifestation sa katawan, ang hina ba resistensya niya, bumagsak, at dahil may mga isipin daw siya na pag tumigil daw siyang magtrabaho, naku, parang classic Pinoy mentality yan, lalo na kung breadwinner ka, nagtatrabaho ka, no? Hindi ako pwedeng tumigil kahit na pagod na ako kasi paano na sila? Actually, yun ang parang na-notice ko doon sa family, no? Asa talaga sila kay kuya. At nakita ko rin doon sa mga comment na yun nga talaga ang kanilang nagiging bigger source of income. Ang mga workaholic kasi minsan nakakalimutan na talaga kumain, hindi na natutulog, nabubuhay sa caffeine at saka sa energy drink. It can cause problems sa utak, tsaka sa nerves natin. Oo, yung mga ganito, Dok, kasi mahirap naman, sabi nga nila, busy ka na at ayaw mo din aminin sa sarili mo na may mga ganito kang nararamdaman, nararanasan, pero kung may napapansin na sila sa kanilang sarili na, ay, pagod na ako, o kaya ang daming tumatakbo sa isip ko na hindi ko na kayang ma-process, saan ba sila dapat unang pupunta, Dok?
Actually, I would like to say sa isang psychologist, no? Okay. Kasi ang difference ng psychologist at psychiatrist, of course, they are almost the same, but the psychiatrist magre-reseta sa inyo ng tranquilizer, pampakalma, pampatulog, etc. But yung psychologist will probably devote more than an hour para ikumpronta yung mga issues ninyo sa buhay, sa relasyon, etc. Pero sa ganitong sitwasyon, yung nakita kong naninigas na, ER ang unang-una dyan eh. Kasi Oo. una, kailangan lagyan ng oxygen yan o kaya ginawa nila carbon dioxide nga sa bag. Pero ECG, very important yun. Oo. Kukunan kagad ng ano yun, ng dugo para malaman yung kanyang blood sugar, yung kanyang blood oxygen o blood gases, tsaka yung blood pressure, kukunan kagad yun. Tsaka na lang ire-refer sa kung saan mas maigi. Ayun. At hindi naman, Dok, kumaga wag na nating hintayin na humantong sa ganun kasi nanigas na talaga siya, Dok, no? Pero parang based sa kwento ng kanyang mga kapamilya, mayroon ng mga nararanasan prior pa. So kung yung mga listeners natin, Dok, mga nakatutok sa atin ngayon online, mga viewers natin, ay may mga sintomas na, Dok, bigla na lang akong ninervyusin or bigla na lang akong sobrang lungkot, down na down ako, tapos parang namamanhid yung kamay ko, parang namamanhid yung ulo ko, ano man ang nararamdaman nila, dapat solusyon na, kumbaga parang ikonsulta mo na yan, ngayon pa lang. Actually, ang alam ko sa ating local government unit, mayroon na tayong parang mental health facility na pwede nilang takbuhan. Hindi ko pa nasubukan, hindi ko pa naobserbahan. Ewan ko kung gaano ka-epektibo ito sa 2:00 ng madaling araw, no? Kasi wee hours, di ba, Dok? Oo nangyayari madaling. Alam mo, na-notice ko rin yan lahat ng nag-anxiety, halos lahat Alanganin ng anxiety oras. at panic Oo. attack, 2:00, 3:00. Oo. Kung kailan natutulog na ang mga tao, no? So sa barangay, hindi ko alam kung how they Oo. operate, they function. Pero yun ang una ninyong gagawin, no? Okay. Seek immediate professional help. Mhm. Wag na magkumpulan, bigyan nyo ng hangin yung tao. Kung kayang buhatin, na-notice ko marami silang sasakyan, so piliin kagad kung saan komportable yung tao at dalahin sa pinakamalapit, hindi sa pinakamahal o pinakasosyal na ospital. Dahil it may take you hours. Ang utak natin, minuto lang ang kaya po niyan nang walang oxygen. So yung pinakamalapit muna, Oo. ire-refer na lang po kayo sa tertiary hospital. Okay. Time is of the essence talaga. Pero, Dok, kung mas komportable sila na hindi man agad sa psychologist or psychiatrist, yung kanilang mga medical doctor or katulad mo, Dok, na siguro family doctor o kaya practitioner na komportable silang magkonsulta. Dok, pwede ka bang mag-online consult? Ay, pwedeng-pwede po. Halimbawa, tatawagan niyo ako kasi this is an emergency. Online consultation. Ang gagawin ko po, lalakasan ko ang boses ko at uutusan ko kayong tumakbo. habang nag-uusap tayo, sa kotse na tayo mag-usap, Oo. i-evaluate ko yung pasyente doon sa loob ng sasakyan. Pero gusto kong malaman na umaandar na po tayo papunta sa pinakamalapit na emergency room. Oo. Dok, kung sakaling gusto kanilang hanapin sa Facebook, magtanong sa'yo tungkol dito sa mga ganitong may kinalaman ba ito sa mental health? May kinalaman ba sa resistensyang biglang bumagsak? Potassium? Ano pa yung sinasabi mo, Dok? Na mga bumagsak Sugar, Sugar. hypoglycemia. Oo. Yeah. Meron ka bang page na pwede nilang bisitahin? Mag-PM sila sa iyo, Dok, para mas maging easier for them at mas komportable sila, Dok. Messenger na lang po, no? Edwin A. Bien, MD. Ngayon, kung sakali mang puro vlogger na lang yung magte-text sa akin, may isang vlogger na gusto kong mag-text sa akin. Sino ba yun yung Kamini? Yung sumikat na talagang number 1 siya na ang trabaho lang niya, nilalahad lang niya yung palad niya. Okay. Yung Italian black po siya di ba? Walang salita, di ba? Walang salita. Parang gaganon lang siya, Dok. Wala kahirap-hirap ang vlog niya. Pinapakita lang niya na pinahihirapan natin ang mundo natin. Napakadali pala kung bubuksan ang lata, bubuksan ang dilata. Oo nga. Siguro mas... yan ang magaling na vlogger. Walang kahirap-hirap na vlog. Dok, once again, maraming salamat. Good morning sa iyo. Kahit paano nabigyan kami ng linaw, nabigyan kami ng insights dito sa siguro napanood ng ating mga listeners, ng ating mga followers, Dok. Thank you po. Opo, sa inyo rin. God bless po sa lahat. God bless.